challenge nyo, ba't kung hindi mag-complete kayo? Sa nag-complete ako, sabi ko, what's gonna happen to me? Okay, alam ko na yung sweldo ko, pag na-promote ako, alam ko na kung magkano. Di ba makukomplete mo naman? O, pag yung boss mo, na love mong makita tuwing umaga, naging gano'n yung position mo, gano'n na yung sweldo mo. Ano na yung mangyayari after the next 10 years niya? So, gano'n po yung nangyari sa akin. So, complete ako. Sabi ko, ang goal ko, pag ako for good sa Pilipinas, kahit man lang meron ako 50,000 na passive. Diba? So parang paano mo naman kukunin yun? Ang background ko sa accountancy. Kahit siguro ngayon, pag ako nagbalik sa accounting, magsa-start ka, baka wala pang 20K, no? Yung salary, ganyan. So sabi ko, wala akong alam sa negosyo. Sa family namin, pro kami employee, ganyan. So, ang pwede ko lang gawin, magkaroon ng rental properties. So kailangan ko ng 3 rental properties. Ito po guys, alam yung journal ko nun. I realize, kailangan ko po ng 18 more years working on board. Para magkaroon akong 3 rental property na ang magiging income is 60,000 per month. Sabi ko, oh my God, another 18 years. Sabi ko, but by that time, after 18 years, iba na po ang presyo niyan. Diba? So bakit isang property lang yung makuha ko? And you know what? If you're going to look around, lahat po ng mga seafarers, mostly ang nangyari sa kanila, they will have 1 house, 1 car na pag-graduate ang anak. Mas natin na po yung meron isang rental property. What's gonna happen pag retired? Diba? Kaya po nung pandemic, grabe. Yun yung araw na talagang everyday nagpapasalamat ako sa Panginoon that I was able to shift. Ayan. So, ganun po yung nangyari. So, ano yung ginawa ko? Diba? So, parang, okay, so I'm wasting my time here. Diba? Everyday. Parang kahit 18 years ito yung mangyayari, ganyan. Kahit po kumikita ako ng 6 digits back then. Kasi na-complete ko na siya eh. So, ngayon, sabi ko, kailangan ko mag-business, but I don't have any idea about business. I never said anything in my life. So, ang ginawa ko po, sabi ko, binigyan ako ng libro. I remember kasi, when I was in college, may nagsabi sa akin, maganda yung Rich Dad Poor Dad. So, yun na yung nag-iisang business book na nabasa ko. So, pagka-graduate ko, pero syempre, excited ako magbarko, ganyan. So, nung sabi ko, gusto ko na mag-business, bibili ako ng book si Robert K. sa akin. And alam niyo ba kung ano yung binili ko sa Amazon? Ano? Business of the 21st Century. I don't know, parang, saan po yung binili kong libro nun sa Amazon? I was on board. Ito yung pinaka-catchy sa akin, kasi yung pinaka-manipis. You know what? I was surprised. Kasi ito pong book na ito is about network marketing. Sabi ko talaga ba? Hindi ba yun yung mga cheap na makukulit na... Kasi I never joined any network marketing company. But anyway, tinapos ko yung libro. Ang nakuha ko lang dyan, sabi dyan, kung gusto mo mag-start ng business, wala kang experience, small capital, gusto mong matutunan yung mga skills, people skills, time management skills, mga ganyan, personality development, you go for network marketing. So ako po, yun lang yung goal ko. Parang, hindi ko pa rin kakalirin niya, parang ang cheap-cheap, parang gano'n. But anyway, when I went home, ito guys, ito yung journal ko ulit, no? Talagang sinabi ko po yan after leaving this, I need to stop working on the ship because I wanted to be rich. I will never be rich here, I'm wasting my time. Diba? So, ganyan po. Ayan, so, ayan. So, anyway, when I went home, may jet lag po ako niya, no? Alam niyo kung asan ako, nasa seminar ako sa Ortigas. Ano lang, hanap-hanap sa Facebook ganyan. Meron akong nakita, networking company. Alam niyo po yung ano, yung device na isasaksak mo malapit doon sa kontador, tapos mumura daw yung kuryente. Kasi ganyan, sa attend ako doon, tingnan mo yung crowd. Sabi ko, parang ano, hindi ko feel. Parang ganon. Eh, biglang sabi ko doon, bakit kayo sasali sa amin? Dahil pioneering kami. So, nung narinig ko yun, kasi ang sabi po ni Robert K. sa amin dito, if you're going to start a company, dapat yung more than 10 years. Stable na siya. So, laging gano'n. So, I attended, 2 weeks po yun. Bakasyon. So, wala akong nakitang company. Ngayon, sabi ko siguro yung nandito sa book, yung magandang network marketing, American setting lang. Kasi Robert K. sa amin, di ba, Amerikano. Ngayon, ayoko na. Nag-church ako ngayon. Meron lang akong friend na tinanong. Sabi ko, ano kang magandang networking? Sabi niya, ay, meron akong alam. Yung binibilang ko ng vitamins. Sabi niya, ano yun? Mabango, mayaman, guwapo. Sige, pwede ko bang inip? Sabi ko, ayan. So, ako pa nag-invite sa kanya. So, nag-meet kami sa Robinson San Pipolo. That was never clear. So, pag-present niya, alam niyo ba, hindi kami natapos. Products pa lang, background ng company. I know, this is it. Ito yung nasa book. So, I joined right away. Sabi ko nung friend ko na, huwag ka muna sumali, matulog ka muna. Pero alam niyo guys, ayan. So, to make it quick, no? Sumali ako sa
eventually, I realized, sabi ko, hindi ko yung, I'm not curved for this. Pero hindi ako papayag na I'm not curved for this one. Kasi gusto ko yung income eh. Sabi ko, kalinis nga ako ng toilet eh. Pwede namang aralin yan, di ba? So talagang I really attended training, ganyan. And yun po, the rest was history, no? So it's been a fun journey for me. Sabi ko nga nun, wala sa'yo sana, kahit sobrang naaral ko yung company, alam ko yung industry maganda. Alam niyo sa totoo lang, ang tingin ko lang ay only 1% chance to succeed. Kasi I really don't have the skill. I was introvert. Alam niyo po yung panagsimba ka, uuwi ka ng isang tao, wala kang kinumusta. Yung kapag closing song, naalis ka na. Kasi ayaw mong mabutan yung mga kamay ko, mga yan, gano'n. I was like that. Kahit nung nagtitraining kami dati sa AIM, yung mga mom na ganyan, ayaw ko mo talaga. Pero alam niyo, pag gusto mo talaga. Kasi, okay, ayaw ko na, and then wow. I'll go back to the ship again. Babalik din naman ako sa 18 years. Diba? Yan. Sige po, next slide po tayo. So yan, so, isa po sa sobrang enjoy ko sa isa, it's really yung, una po yung health. My mom really got better po dahil dito sa, dito sa products natin. And ito rin yung reason, kasi isa rin po sa reason kung bakit ko for good, para yung nanay ko is masamahan ko talaga. Kasi majority yung wala kang magkakapatid, lahat nasa ibang bansa. So walang kasama yung nanay ko kundi yung yaya. So sabi ko, I really need to make a way. So I was able to do that, and isasama ko sa mga travel. So ito yung latest travel namin sa Asian Cruise. Sige po, next. Then, ayan, sa Vietnam, sige pa coach. Ito sa Bali. Ayan, sa Palawan, next coach. Ayan, so marami travel, no? Kasi coach, balik mo muna. So ngayon, ayan. So ito po yung sabi ko nga, every time I talk to someone, I always tell them na I really can't say na kung ano po yung nangyari sa akin, mangyayari sa inyo. Kasi pwede mas mabilis ka nga eh. Kasi sa totoo lang po, bagal ako dito. Pero pwede rin na hindi mangyari sa'yo nangyari sa akin. Kasi hindi ko alam how you work. Di ba? Yung pinakinggan ko kaninang podcast, sabi niya maraming taong gusto maging successful, no? But the problem is, they don't know how to dream. Or they know how to dream, but they can't see the clean finish of their dream. Habang tinatrabaho pa lang nila. No? So, yan. It varies po. So ngayon, ito pong na to, itong cruise na to. So, grabe yan. Meron akong pinost na reels. Kasi I don't know, yun talaga siguro na yung kahoma ko sa pagod sa barko. Nung nag-join ako sa ako po kasi hindi naman ako madrama. Ay, hindi ako yung naiyak, ganyan, emotional, gano'n. So, nung sumakay ako ng cruise ship, that was, I think that was July ba, sa Vietnam. Yung Halong Bay Cruise, no, ng Lisana. So, talagang, alam niyo po yung, pagpasok ko sa kwarto, mag-isa lang ako, yung naamoy ko yung, yung smell, yung tunog ng, ng engine. Alam mo, iyak ako talaga ng iyak. Tapos nakakatawa yun, kasi nag-shades na lang ako, tinatawagan na ako, kasi matatapos na yung buffet, yung hindi pa ako kumakain. Kami nilapitan kami nila hindi. Kaya ano nangyari ko sa Pilipinas. Alam niyo po yun, talagang sabi ko, grabe, this is really how life-changing is this opportunity. Yes. And sabi ko na hindi yung cruise, alam niyo, that was July, late September. So nag-cruise po ulit ako. Kaya po last year, titan sa nag-cruise ito, year next. Yan, so this was in Europe naman, and grabe po yan. Yan, so, yan, Athens, Turkey. That was almost 2 weeks. Pero alam niyo, sobrang ko na-appreciate yan. When I went home, almost 3 weeks po yan na here and there, ganyan. Although syempre, dahil online naman siya, you can still, market, you can still, yun yung kagandahan ko dito hindi ko nakakal sa lugar. Doon, yung mga seafarer doon, pinag-add ko sa Facebook. Ano yung po yun, di ba? You are working, pero nasa ka, namamasyal ka, ganyan. And when I went home, di ba minsan tayo kung nagbibiyahe ka? Ako dati, nung nagbabarko pa ako, every summer po yan. Like, every uuwi ako na timing ng summer. Grabe talaga, linggo-linggo kung saan ako doon. Pero wala kang pera, di ba? So when I went home, ito yung maganda, kasi yung may income mo. Wow! So, I'd like to share 3 things, okay? So, I don't know, how can I really communicate this to you, pero you're really blessed. You have seen Yusana. Yes. Kung nakita ko lang sana yung Yusana, sabi ko nga siguro, sana man lang,
earlier pa. Pero sabi ko, baka hindi ko rin sinalihan kasi that time excited pa ako. When I saw yung sana dati, I was so right kasi nakita ko na yung corporate world, nag-complete na ako, ano mangyayari sa akin. I was already thinking of retirement. Sige po, next. So ito yung gusto kong share sa inyo unang-una, no? Yung buhay natin, nag-iisa lang eh. Diba? Kasi pwede na mag-late ako before, okay na ako eh. Diba? I'm earning 6 digits abroad, pero meron ako nag-feel na pain. Merong pain dun sa situation ko eh. So parang, mas malaking risk naman if I will stay in the same place. Di ba yung scary yun? Alam niyo po ba yung nag-start ako ng Yesana? Kasi ang Yesana, it's a hard work to build your business na. May mga months na yung income ko is 10% lang compare ng income ko abroad. Di ba? And then yung temptation mo, I'll just come back, I'll just go back. Di ba? Pero hindi eh. You always look forward kasi hindi ka naman nag-join para doon sa kikitain mo. After 2 years, nag-join ka sa Yesana, you started this business para sa retirement. Di ba? Para doon sa kikitain mo after mo siya mag-build. Yan. So, pag-isipan niyo po ito, no? The biggest risk is staying in the same place. Di ba? Kung natatakot kang gumalaw. Yan. And then yung second po, yan, ako I always believe in this one, no? Nakakaya sa creator natin. If we are always creating in fear. So, ikaw, no? Alam mo sa sarili mo, ba't ka ba nagpa-invite? Why did you have that effort? Di ba? Bumiyahe ka coming here? Meron kang gusto makita eh. Meron kang hinahanap. Diba? And if you have that burning desire in you to level up your life, galing po yan sa Lord. Yes. And I challenge you to really take that opportunity. Diba? Kung nakikita mo man, ito na yung opportunity na to. Nakakahiya sa Lord na parang lilipas mo 5 years and then we still have that pain. And wala pa tayong ginagawa. Diba? And then yung last po, yan, you just needed to start somewhere. Right now. Diba? Alam niyo po minsan, no? Minsan nagiging rude din ako kung meron akong kausap. Kasi parang, lalo kung may kausap ako na parang, hirap mag-design. Sabi mo, minsan sinasabi ko, hindi naman po kayo maglalabas sa una nag-thousand. Yung ba nga nagbubukas ng franchise of million. Wala, mas mahal pa nga po yung cellphone niyo eh. Alam niyo ba yan? Na parang, there's really nothing to lose. Diba? Sabi ko nga, kahit ganun yung research ko, when I went home, nakita ko yung bote, sabi ko, what will I do? Pero ganun eh. So you just attend training, ahalin mo siya. Bakit? Kasi you will go back. You have that pain. Hindi siya enough. Hindi tayo kagaya ng Malaysia na ang gasolina, 2 ringgit lang. Sabi talaga ako nasa Malaysia. Kasi yung mga driver na ini-interview ko, 3 ang aircon centralized. Ang kuryente, 2.5. Sabi ko yung aircon namin sa bahay, 2 lang. Hindi pa yun 24 hours. 8,000 yung bill namin. Kasi alam niyo ba kung magkano yung minimum wage nila? 18,000. Pinakang baba, sa atin nasa 15 lang. O, diba? So parang, we need that eh. Alam mo yun, diba? Kaya ka naghahanap. Kaya pag sabi sa'yo, uy, gusto niyo ng part-time online, kaya gusto natin. But yun, we really have to start somewhere. And I hope na kung paano ko po nakita yung Yesana and change my life, maging blessing din po ito sa inyo. Yes! Agnes. Thank you, Agnes. Encourage mo naman sila. Yes, okay. So, grabe, no. Very exciting yung mga promos natin ngayon with Yesana, no. Parang kung pwede lang, huwag na matulog. Pwede ko usapin, alam mo yun. Minsan, ang nagsistop lang talaga sa atin, pumipigil sa atin to really humataw, is minsan nagdadoubt tayo, ganyan, feeling natin, wala tayong makausap, pero alam mo guys, ako feeling ko talaga, kulang lang sa oras. Kanina nga, alam mo dyan, ang dami kong gustong bigyan ng business card, yung mga nakakasalubong, lalo na nung nagdadrive ako kanina ang traffic, nadaanan ko yung ang daming nag-aabang ng UV, diba? So parang ang dami nangangailangan ng opportunity natin. Kasi dati ganoon din naman tayo, diba? Nagko-commitment tayo, pero alam natin yung hirap na yon. Pero pag ginawa nila yung Yesana, we'll never know, 2 years from now, 5 years from now, they can also drive their own car, diba? Makakalayan na rin sila sa ganong klase ng lifestyle. So, kailangan lang din talaga nating dumikit sa mainit, no? Punta tayo dito sa office, ano ba yung, search natin yung sarili natin, maybe kailangan natin i-empower more yung belief natin, sa company ba yan, o pakinggan natin yung marami pang trainees, punta tayo dito, or sa sarili ba natin, marami namang personal development training sa ino-offer ng company, no? Pero sa atin kasi magmumula yun eh.
We really need to decide, we really need to do that. Lalo na kung feeling mo, maraming bills na kailangan bayaran, di ba? Hindi mo pa nakukuha yung bahay na gusto mo. Yung vision na naisip mo when you saw you sana, hindi mo pa talaga na fulfill yan. Then you really have to get up, dress up and show up here. Trabahuhin na natin yung negosyo natin. Oh my goodness, just imagine all those words na kumbaga parang ako parang habang pinapakinggan ko, kanina tahimik ako dito at parang nag-decide ako na nauupo na ako sa isang tabi na, pero when I heard your testimony, guys, amazing. So, Agnes, thank you very much for being a testimony. You're very inspirational sa natin, sa Usana business natin. It's nice to meet you. First time tayo mag-meet. Diba? I'm so amazed. Sana makabawi ako sa iyo. Sige po, Anyway guys, thank you.